Narito ang pinakahuling ulat panahon ngayong Martes, ika-16 ng Setyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, mayroon tayong tatlong low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng ating bansa. Ang unang LPA ay nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, sa layong 379 na kilometro kanluran ng Mamburao, Occidental Mindoro. Ang bagong namuong LPA malapit sa silangang bahagi ng ating bansa ay huling namataan sa layong 183 kilometro silangan ng Polillo Islands, na nagdudulot ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Ang pangatlong LPA na papasok sa Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,642 kilometro silangan ng Catanduanes. Dahil sa mga weather system na umiiral sa ating bansa, pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda sa magiging epekto nito. Mataas ang tsansa na ang dalawang LPA na ating minomonitor ay maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Batay sa aming pagmomonitor, posible itong tumawid sa ating bansa at lumapit ng husto na magdudulot ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Sa pinakahuling satellite outlook, ang LPA na nasa silangang bahagi ng ating bansa at malapit sa ating kalupaan ay kikilos pahilaga kanluran, na posibleng maglandfall bilang isang typhoon category. Posible itong dumaan sa mga lugar ng Aurora, Quirino, Isabela, Cagayan Valley Region, Babuyan Group of Islands, at Batanes. Kaya ngayon pa lamang, maging handa na tayo sa posibleng mangyari dahil ang inyong kaligtasan ang aming priority. Kung dumaan ito sa ating kalupaan at maglandfall, magdadala ito ng malakas na hangin na hindi bababa sa 55 km per hour at may pagbugso na aabot sa 60 km per hour na tropical depression category. Posible pang lumakas ito, batay sa satellite image, na kapansin-pansin ng lakas at lawak nito. Kahit hindi tayo mismo ang daraanan ng bagyo, apektado pa rin tayo dahil sa lawak ng hangin at kalupaan nito, na magdudulot ng mga pag-ulan at hangin. Kung kayo ay malapit sa daanan, apektado pa rin po tayo. Kaya ngayon pa lamang, pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan na malapit sa ilog at mga nasa mababang lugar, na posible ang pag-apaw ng ilog na magpapabaha sa mga kababayan natin. Posible rin ang paglambot ng lupa sa mga mabundok na lugar na maaaring magpaguho ng lupa. Patuloy po ang aming pagmomonitor at magbibigay ng updated ukol dito sa LPA upang magbigay babala at abiso. Sa kasalukuyan, ang pagkilos nito ay pahilaga kanluran. Inaasahan natin na mas lalakas pa ng husto ang hanging habagat na magdadala ng malakas na pag-ulan at mga thunderstorm sa ating mga lugar at maulap na mga papawirin. Maging alerto at updated sa mga bago naming ulat panahon. Para maging updated, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Samantala, ang LPA na nasa labas ng ating PAR ay papasok at kikilos pahilaga kanluran. Sa aming pagtaya, mabagal muna ang pagkilos nito dahil sa pagpapalakas sa silangang bahagi ng ating bansa. Nakakagulat ang lawak at lakas nito paglapit sa ating bansa, na posible pa itong pumasok bilang isang super typhoon. Base po yan sa pinakahuling satellite outlook na ating makikita, na mayroon na itong mata na nangangahulugang napakalakas ng LPA na ito. Ang kasalukuyang LPA na ating minomonitor, na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, ay mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo sa loob ng ating PAR. Sa pagkalipas ng mga araw, inaasahan natin na lalabas na ito ng ating PAR at tuluyan na maglalaho sa Vietnam. Habang papasok ang LPA na nasa labas ng ating PAR, may namamataan tayong panibagong kasunod. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 4 na LPA na imomonitor. Kaya lubos natin pinaghahanda at pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil hindi lamang LPA ang siyang nakakaapekto sa ating bansa. Mayroon din tayong hanging easterlies na nasa silangang bahagi ng ating bansa, na nagdudulot ng mainit na temperatura at nagpapalakas ng pagbuo ng masamang panahon. Mayroon din tayong hanging habagat na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, na kapag nagkasalubong ay nagpapalakas ng pagbuo ng mga LPA o bagyo. Kaya asahan na po ang mga malakas na LPA o posibleng bagyo ngayong buwan. Maging alerto po ang lahat at ugaliing magdala ng panangga sa mga biglaang buhos ng ulan kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone threat potential ng PAGASA, mula ika-15 hanggang ika-21 ng Setyembre. Ang unang LPA na ating minomonitor ay inaasahang nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa at palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mayroon din tayong inaasahang pagbuo ng bagong LPA sa silangang bahagi ng ating bansa, na tugma sa minomonitor natin na LPA na papasok sa ating PAR at posibleng maging super typhoon.
Sa ika-22 hanggang ika-28 ng Setyembre, may panibagong senaryo kung saan ang LPA na papasok sa ating PAR ay tatawid na sa Hilagang Luzon. Maaapektuhan nito ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Babuyan Group of Islands, at Batanes. Dahil sa pagkilos ng LPA na pahilaga kanluran, maging alerto po tayo. Base rin sa climatological track sa buwan ng Setyembre, may mga bagyo na tumatawid sa ating bansa. May mga senaryo na tatawid sa gitna ng ating bansa sa Hilagang Luzon at lalapit bago tuluyang lumayo. Ngunit kahit hindi tuluyang maglandfall ang mga bagyo, papalakasan pa rin ito ang hanging habagat na nakakaapekto sa ating bansa. Kaya manatiling alerto anumang oras at makinig sa mga anunsyo na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga. Ingat po tayong lahat. Narito ang ulat sa lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Hilagang Luzon. Dahil sa epekto ng easterlies na nakaapekto na sa Hilagang Luzon, asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Ifugao. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan na kung fully developed ang thunderstorm ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa. Gitnang Luzon at nalalabing bahagi ng Hilagang Luzon. Asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit nariyan pa rin ang maulap na papawirin at mataas ang tsansa ng pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga thunderstorm na dala ng LPA at easterlies. Apektado rin ang mga kababayan natin sa Babuyan Group of Islands at Batanes. Katimugang Luzon. Dahil sa epekto ng bagong LPA sa silangang bahagi ng ating bansa, inaasahan ngayong umaga ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Aurora, Polillo Islands, Quezon Province, Laguna, Cavite, Batangas, Metro Manila, Bulacan, Bataan, Zambales, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan. Ang LPA ay hinihila ang hanging habagat na nagdadala ng mga thunderstorm na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras na maaaring magpabaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa. Sa Catanduanes, Sorsogon, at Masbate, makararanas pa rin ng fair weather na may maaliwalas na panahon sa umaga ngunit mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan na magdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Visayas. Dahil sa epekto ng hanging habagat na kasalukuyang hinihila ng bagong LPA sa silangang bahagi ng Luzon, asahan ngayong umaga ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, at Negros Oriental. Maging alerto sa mga biglaang buhos ng ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, lalo na sa Central Visayas at Eastern Visayas, sa lalawigan ng Cebu, Bohol, Siquijor, Leyte, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar, inaasahan pa rin natin ang fair weather. Ngunit nariyan pa rin ang epekto ng thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Mindanao. Dahil sa epekto ng hanging habagat na nanggagaling sa Timog Mindanao na magdadala ng mga thunderstorm, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi nariyan na ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya ang mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Davao Region, Caraga Region, at Northern Mindanao, pinaghahanda po natin sa mga biglaang buhos ng pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Palawan. Pinaghahanda po natin sa epekto ng paglakas ng hanging habagat dahil sa paghila ng bagong LPA sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya ngayong umaga asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Balabac, Bataraza, Rizal, Quezon, Brooks Point, Nara, Aborlan, Rojas, San Vicente, Taytay, at sa Busuanga, Bintuan, Coron. Maging alerto po ang mga nasabing lugar dahil sa epekto ng hanging habagat na magdadala ng maulap na papawirin at mga localized thunderstorm na kung fully developed ay maaaring tumagal sa 1 o 2 oras. Karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga baybayin dahil sa mayroon tayong minomonitor na LPA sa kaliwat kanan na posible pang lumakas sa mga susunod na oras. Katamtaman pa rin ang inaasahan na pag-alon sa ating mga karagatan, kaya malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayan na mangingisda.